Good afternoon mga idol. Ako po si Paul Pizzo ng Hap and Sons Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan po ang location po natin ha. Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan. Kung gusto niyo po akong mahanap mga idol, nandyan naman po yung Facebook profile po natin sa taas. Yung Hipolito Morsia Pizzo Jr. Nandyan naman din po yung number po natin sa baba. Yan. TM number po yun natin. Yan. 0965-178-3403. Yan po. So, ngayong araw po na ito ay marami pong talagang nag-re-request po sa atin na mag-tutorial po tayo sa breeding system po natin. So, bago muna tayo dyan, mga idol, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share po sa channel po natin. So, ayan po. So, yan. Sa dami po nagre-request po sa atin, paano po yung sa Hap and Sons, sa tutorial system po natin, o mag-tutorial po tayo sa sistema po sa Hap Sons Game Farm. So, yan po. So, wag na natin patagalin. Ito po ay tutorial. So, kung hindi makagusto sa tutorial po natin, walang problema. Okay? Basta, ang sinasabi ko dito, yun po ang sistema po namin dito sa Hap and Sons Game Farm. Yan. So, ngayon, mag-umpisa tayo mga idol sa pag-selection ng breeding po natin. Yan. May papel po ako para at least naka-detalye po dyan yung sasabihin ko. Kasi para at least maisa-isa ko talaga ang pag-ano. So, umpisa muna tayo sa breeding material. Yan. Mag-umpisa po tayo sa tama. Yan, mga idol. Umpisa po tayo sa tama. Okay? Nung nag-umpisa na po tayo sa tama, mag-selection na naman po tayo ng mga breeding tandang po natin. Okay? Yung ano na naman natin, yung style po nila. Yan. Yung paano sila maglaro. Yun ako. Kasi hindi lang ako basta-basta lang mag-breed. Sinasabi na nga na yung mga batigan breeder dyan na scientific breeding. No, isa na po yan. Ang selection po sa style po nila kung paano po sila maglaro. Yan, mga idol. Kaya nga, for example, magmi-meeting po tayo ng puro. So, kailangan sa puro po natin, hindi lahat ng puro magaling. Diba? Okay? So, nagsiselection po ako niyan sa mga fighting style. Doon din, ako din, pag nag-cross out din ako, nagbabase din ako sa mga pullets. For example, ang pullets, kung anong fighting style. So, pag yung magko-cross out po tayo, yun po ang ano po natin. Kaya nga, ano natin, yun talaga mag-umpisa. So, ngayon, mag-umpisa na po tayo sa breeding ano natin. So, start po tayo ng priming. Okay? Nakabili na tayo ng magandang materyales. Pagdating dito, start tayo sa priming. Kasi malapit na po ang breeding season sa early bird. Kaya nga, nag-tutorial po ako. Ang style po namin dito, kasi iba. Kasi dito sa amin, ulan. Kahit naman saan, ganun siguro ang mga, ano po nila, may mga prevention, at saka ano, mga ginagamit po nila. So, ano na to, start natin po. Okay? So, start po tayo sa priming. Okay? Magpurga po tayo. Okay? Ang ginagamit ko na purga is yung ang ginagamit po natin na purga is yung astig dewormer. Yan. Umaga, bigyan ng, hapon, bigyan ng astig dewormer. Fasting po tayo. Yan. Okay? So, astig dewormer, nandyan po. Tapos, kinabukasan, sa umaga, liguan po natin. Yung ano po natin, yung mga pullets, mga tandang po natin. Lahat po sila, di ba? Pinupurga po natin sila. Kinabukasan, ng umaga, pag magandang panahon, liguan po natin sila. Ayusin talaga pagligo. Ang gamit po natin na shampoo is yung Ceromite shampoo. Andyan po. Yun ang ginagamit ko. Some excellence product po yan, mga idol. Yan. Okay? Liguan ng maayos. Liguan talaga, hindi lang yung basta-basta na ano.
Talagang anuhin talaga. Ang pag-style ng gamit diyan naman sa yung Ceromite po natin is isang sachet, dalawang galon ata. Yun ang ano po natin. So, i-follow lang natin kung ano ang binibigay na direction yun. So, yun ang ifa-follow po natin. Okay? So, pagkahapon yan, mga idol, ganito, i-injectionan po natin ng Vitamax. Nandiyan naman po yung Vitamax. 0.5. Okay? Injectionan natin. Okay? Pagkatapos natin injection, ano ko po, sa pullet, isang bisis lang po talaga tayo mag-injection. Sa akin kasi para hindi na po sila ma-stress. Para at least ang bilis po para ano na sila, pag inano mo pinapriming mo, kahit nangitlog sila ngayon, pag pinapriming mo na, mag-stop yan pag itlog. Okay? Mag-stop yan pag itlog. Na-injectionan mo, mag-stop yan, mag-iitlog yan, mga 1 week na naman. So, yan. Tapos natin ang priming. Ang pinapakain ko po is yung breeder pellet. Ang ginagamit ko na breeder pellet is yung sa Bimig product. Nandyan. Bimig 4,000. Yan po ang breeder pellet. Yun lang, breeder pellet lang. Pinapakain ko. Yung sa tandang naman, iba. Kung sa tandang, dahil nasa corn pa, is, ordinary lang. 3,000 or 3,000 plus. Yun lang. Okay? So, start na po tayo. Hindi po muna ako mag-i-start ng vitamins sa tubig. 1 month po, 1 month ang priming po natin. 1 to 15 days, walang vitamins. Okay? From 15 days to 30, nag-i-start na po ako ng ginagamit ko na po yung breeder aid. Yan. Breeder aid, yung Igbasin po sa Excellence product. Ang style ko po niya na paggamit is umaga lang. Isang kutsarita or isang kutsara, isang galon. Yan po ang po. Umaga lang from 6 a.m. to 12. Pagkatapos, 12:30 to 1, o 12:30 to 1, plain water na. Plain water. Okay? So, yun, ang po natin, style po natin sa breeder aid. O, nakalista po yan dito para at least sabi ko po isa-isa yung po natin. Okay? So, yun ngayon. And after, mag-injection na naman ako po sa tandang is lang, every 15 days. Yan, 15 days lang. So, ngayon, umabot na po tayo sa 30 days. Okay? Umabot na po tayo. Ilagay na natin yung tandang. Kasi, yung akin dito breeding is flock mating. Hindi, hindi battery type. Hindi na natin yan pag-usapan yung battery type dahil hindi ko yan ginagamit. Okay? Ayan. Start na po tayo. So, yan. Start na tayo. Kung anong bloodline ang gusto mo, magpa-street breed ka or crosses ka, nandun. So, okay. Start tayo. Ngayon, ang style ko dito, nag-iipon po ako ng itlog. Bago muna tayo dyan sa pag-iipon ng itlog, ang start ko pagkulikta ng itlog, for example, nilagay natin ngayon na araw. Magbibilang ako niyan. September 1. Okay? For example, July 1 or August 1. August 1. Magbilang ako niyan. 2, 3, 4, 5, 6. Sa 6, magkulikta na po ako ng itlog. Okay? Yan, magkukulikta na po tayo ng itlog. Mag-ipon ako ng itlog dahil may rip ako, may rip ako. Hindi pa ako nakapabili ng chiller, nagbili ako ng rip kahit maliit lang kasi nag-iipon lang ako ng itlog from 600 to 500. So pwede makasya sa rip ko. Okay? Ano lang yung temperature, basta ang importante lumalamig siya. Okay? So tapos niyan, okay? Ang sistema po natin kailangan sa paglagay separate talaga, hindi sabay-sabay, iba-iba ang bloodline para at least
anong po natin, matawag nito, ma-determine kung anong bloodline yan, sinong papa at sinong mama. Okay? Yan po, separate yan. So pagkatapos niyan, nakakulikta na po ako ng 18 to 20 days na dahil may target ako na from 500 to 600 eggs lang ako. Kasi ako, isang paputok lang mga idol. Isang paputok lang. Hindi na ako second batch or third batch. First batch lang po talaga ako para isang gastos lang. Okay? Isang gastos lang sa lahat. Aabot tayo dyan. Sa vaccine, sa vitamins, isa lang. At sa kapag-aalaga, isa lang. Hindi kumpul-kumpul. Yung ito, ganito na edad, ganitong weeks na ito, hindi, para ako isang beses lang. Hindi na po ako nagkumpul-kumpul ng first batch o second batch. First batch lang ako. So tapos niyan, nakakulikta na po tayo ng itlog. Pagkakulikta po natin ng itlog, 20 days na. So pwede na natin tanggalin sa chiller yung mga itlog natin. Lagay na natin sa mga egg tray para sa So palamigin natin, patuyuin natin ng 2 oras. Bago niyan, pagkatapos ng 2 oras, i-disinfect po natin yung itlog. Ang ginagamit ko po yung yung hindi detergent na yung malamlaw lang, hindi gaano strong. Hugasan, itlog, isprihan ang itlog para at least mamamatay yung mga bakterya na nakakapit sa kanya. Sprayan. After pag-spray niyan, patuyuin ha. Pagkahapon, for example, alas 10 o alas 8 kayo naglabas, nag-disinfect. Pagkahapon, alas 5 ng hapon, pwede na natin yan ipasok sa incubator. Okay? Pagpasok natin yan sa incubator, dyan po tayo mag-i-start pagbilang. For example, napasok natin ng August 20. Yan. Example lang yan August 20, bilang tayo. August 21 hanggang magbilang po tayo ng 10 araw. Pagbilang po natin ng 10 araw, ilalagay po talaga natin sa record. Kasi nakasistema tayo. Hindi tayo malito. Pagdating ng 10 bilang mo, kung anong date yan, magkakandol po tayo sa 10 days. Okay? So, pagkakandol, tatanggalin natin yung itlog sa incubator, yung mga niya, kakandolin, yung common sense, yung walang laman, huwag na natin ibalik. Kakainin na natin, di ba? So, common sense lang. Ang breeding po talaga is common sense and learning. Huwag sarado ang isip. Okay? Makinig. Ako, nakikinig po ako talaga. So, ngayon, balik natin sa incubator, bilang na naman tayo para mag 18 days. Pagka 18 days, tatanggalin naman natin sila, kakandalin, tapos ilagay natin sa hatcher. Meron naman mga incubator dyan na hatcher chiller. Okay? Kaya nga, yung may mga hatcher na may mga box dyan para at least yung box, kung anong bloodline ang nilagay mo, dyan lang. So, wag punuin ang itlog kasi pag pinupuno natin dyan, mamamatay yung dahil sa crowded, hindi makapisa, kahit mapisa, sila, magka-stampede. So yun, pisa na, mga idol. Okay? Napisa na. Yung napisa na po sila, dyan po tayo mag-umpisa sa markings. Di ba? Markings. Mamarkingan po natin yung mga sisiw. Ito na bloodline. For example, mag-marking ka ng left out, right in, right out, ganun ba? Markings yon. Markings sa sa paa, sa ilong. Pwede mo gayahin yung sa tandang na mga markings. For example, yung tandang, itong bloodline na ito is left out na markings, left out para at least mabasihan mo. Lagay mo sa record book. Yan, lagay mo talaga sa record book ang markings. Pagkatapos niyan,
balik muna tayo, napisa na. Yung napisa na, mga idol, ganito. 21 days, pisa na sila. Sa 23 days pa, kuna kukunin. Tatanggalin doon sa incubator. Huwag kayong matakot, hindi masisira. Merong laman pa yan, yung mga sisiyo po natin. Pagpasensyahan nyo na, dahil medyo maingay yung mga manok, kasi nandito tayo sa manukan. So ngayon, pisa na, start tayo ng markings. That's the time na po tayo papasok yung vaccination program po natin. Okay? Vaccination program. Pagkatapos ng pag-markings, automatic, vaccine po tayo. First day, clone and Gumboro CH80. Kasi yung Marex, wala po talaga dito. Yun ang available po dito sa amin, mga idol. So, yun po talaga ang available. Oo, yun. So, balik tayo, nawala tayo dahil may tumawag. So, diyan po mapasok po sa sa vaccination program po natin. Okay? Yung first day, yung galing po sa incubator, tapos ng markings po natin, automatic po, vaccine po tayo. Yan. Vaccine po tayo ng clone at saka Gumboro. Dalawa yan. Dalawang shot. Gumboro CH80 at saka clone. Dalawang shot yan. Huwag kayong matakot. Clone. Okay? So, vaccination muna tayo ha. Ngayon, sa second week na vaccination natin, first day, yung second week po natin na vaccination po natin, sa first week pala, is gamit po tayo ng Lasuta plus IV. Yan. Lasuta plus IV pong gamit po natin. Okay? Yun. Tira po tayo yan. Lalagay po natin yan sa mata or sa ilong. Tapos, pagka second week, gagamit po tayo ng plain, Lasuta plain. Okay? Pagka another week na naman, gamit po tayo ng Lasuta plus IV pala. Yung number 1 is clone and Gumboro CH80. Pangalawa, every week, pangalawa is Lasuta plain. Pang-tatlo is Lasuta plus IV. Mataas-taas na po yan. So, okay? Pagkatapos niyan, ang sunod na naman na week is Gumboro GM97. Yan. Gumboro GM97. Excuse me. Yan po ang vaccination program po natin. Pagkatapos ng niyan, another week na naman, diyan titira po tayo Paulpax. Yan. Paulpax, titira po tayo niyan. Okay? Pagka another week na naman, titira na naman tayo Coryza. Injectable yan. 0.5. Yan. 0.5 po yan, Coryza. Shot po tayo ng Coryza. Okay? Pagka 4 months, sa akin pagka 4 months, yung iba kasi, okay na yan. Pagka sa akin, pagka 4 months, last shot ko ng 4-in-1 vaccine. Yan. Lahat. Titirahan ko yan ng 4-in-1 vaccine. Okay? So, ano na? Okay? Balik tayo sa feeding. From day old to 1 month, ang papakain ko is Bimig 1,000. Yan. Bimig product 1,000. From day old to 1 month, Bimig 1,000. Walang kupas, walang tanggal sa pagkain. Step by step tayo walang kupas, walang tanggal. Kain. Okay? Pagkatapos niyan, diba, sisiw na. Lagay natin yung iba sa brooder. Yung iba, mag-brooder dahil maliit lang. Sa akin, automatic ako kagad sa barn ko. Pero yung barn po natin, ginagawan ko ng box. Na magkasya lang po sila, yung 400, 500 chicks, magkasya sila. Doon ko ilagay, di ko muna sila palabasin. Parang naka-incubate po sila, yung mainit po talaga. Walang singaw. Okay? So,
Yan, dandahan tayo ha. So, kung maganda ang panahon, buksan natin. Pagalain natin. Pero kung masama talaga ang panahon, wag muna. Oh, sa akin, good for 10 days or 7 days. O 10 days, ganun. So, yan. So, magbibigay tayo ng vitamins. Balik na naman tayo, ha? Bigay po tayo ng Progen Z. Okay, Progen Z. Kompleto po yan. From sisiw to pataas yan. Dahil may probiotic yan. Maganda pong vitamins po yan. From sisiw to ano. Strict ko yan gagamitin good for 6 days. Yan. 6 days. 7 days pala. 7 days gagamitin ko. Yan. Strict yan. 1 week. Gagamitin ko ng 7 days. Progen Z. Pagkatapos niyan, kinabukasan, bibigyan ko yan ng Tipox 48. Yan, nandyan po yung Tipox 48. Bakit magbibigay po ako ng Tipox 48? Ganito po yan. Prevention po ng malaria at saka coccidiosis. Yan. Nandyan pumapasok sa kahit saan. Nasa brooder man, or sa ranging man, or sa barn man. Iiwasan po natin talaga dahil dyan po, prevention po talaga. Yung iba hindi nagpe-prevent, pero ako nagpe-prevent po ako. Diyan na po sila naggagamot pag natamaan na. Ako hindi. Prevention talaga. Binibigyan ko na sila ng Tipox 48 or Ornistat. Yan. Pili lang kayo sa dalawa niyan. Tipox 48 or Ornistat. Okay? Yan. So, pagka 2 araw, binibigyan ko na ng 2 araw, balik na naman tayo sa Progen Z na vitamins. Okay? Balik natin sa Progen Z na vitamins. Another 1 week na naman, bibigyan na po natin ng tawag nito. Tingnan ko muna. Yung gamot na ibinibigay ko is, tika muna ha. Nawala tayo ha. Bigay ako ng gamot ng Ambroxetin. Yan. Para bibigyan na po natin sila ng antibiotic. Okay? Yan, bibigyan natin sila ng antibiotic. Okay? Bibigyan natin ng antibiotic. Bakit nagbibigay ako ng antibiotic? Prevention din. Kasi dito sa amin, ulan, init, unpredictable weather po dito. Unpredictable. So, yun. Yun ang sistema po natin sa pag-breed. Lagay na naman po tayo sa kalinisan. Yung kalinisan po natin, di ba nilagyan po natin rice hull? Ako po ay nagpapalit po ng rice hull is every 3 days. Papalit po talaga ako. Palitan po natin. Wawalasin. Bago muna natin lagyan na naman ng rice hull, didisinkipikan ko yan. Saka ilagay yung rice hull. So, naintindihan natin. Okay? Another 3 days, didisinfikan. Kunin na naman yung rice hull, papalitan. Pero bago palitan, same, apog na naman. Limestone ang ko. Limestone. Antibac po kasi ang limestone. Maniwala kayo sa akin o hindi. Nawawala po talaga ang mga amoy, mga amonya, mga ano-ano dyan sa limestone. Maniwala kayo sa akin. Kaya medyo may kamahalan, ganun talaga, gumagastos po tayo. Kasi pag mag-breeding po tayo, kinakailangan ready po tayo sa gastos. Yan. Walang katapusan ng gastos ang pagmamanok po natin. Ako, walang katapusan, pero at the same time, ginagawa kong commercial po yung natin. So, yun. Okay? Okay, balik na naman tayo sa gamot. Every 1 month po tayo, magbibigay po tayo ng bastonero. Yan. Pampurga. Soluble. Or, nagbibigay ako ng astig suspension. Kasi ako, kung saan po tayo nakamura, lahat po excellence product ha. Doon ako. Kasi liquid yun, isang kutsarita lang, sa isang galon, maraming na makakainom. Ganon din sa bastonero. So, yun ang style ko dito sa manukan po natin. Every month po ako
paminsan-minsan, pagka 15 days, nagbibigay ako ng ivermectin. Hindi na natin babanggitin kasi style ko yan. Yung sino ang gumagawa niyan. Ivermectin para pang another purga, para pang wala sa mga tawag red mites, yung mga kaspa-kaspa sa mukha. Meron mga anong tawag nun, yung pumiputi-puti. Yun ang ko natin, ivermectin. Sa tubig din, pinapainom po natin. Okay? So yun, hanggang mag 3 months ang manok. Yung kakiralis po natin hanggang mag 3 months, yun ang rotation. Sa gamot, sa paglilinis, yun ang rotation po natin. Okay? Yun ang rotation. Ngayon, pag 3 months, pwede na natin sila bigyan ng another vitamins. Yung Progen C, continuous din. Kasi may titip ako sa inyo. Yung Ionix nandyan. Sa din yan, sa tawag nito, sa excellence product. Talagang makikita nyo, mamumula-mula talaga ang mukha ng manok. Yan. Mamula-mula talaga. Dahil nagbibigay po siya ng iron. Saka magaling magtunaw. Ganun din sa yun, cycle ko na yan. Every week, magbibigay ako 2 araw. Huwag nyo talagang walain yung antibiotic at saka Coxi. Hanggang pag, tawag nito, pag-harvest sa kanila. Yung talagang walain. Prevention talaga. Basta nandyan pa sila sa range. So, advice ko sa mga baguang breeder dyan, ako 4 na taon, magli5 taon na, next year. So, yun. Yun ang experience ko dito. Kasi nung una, advice ko another advice na naman. Pag mag-umpisa po tayo ng breeding, kailangan alam na natin lahat ang gagawin. Kaya yung iba, nag-umpisa pag-breeding, doon pa nag-aaral. Mali yan. Kailangan, kung nag-i-start po tayo ng negosyo, nagpa-visibility studies po tayo. Yan po talaga. Okay? Hoping na maanuhan nyo na yan. So, yan. Pagka ako, ang style ko na ngayon, 5 months na ako pag kung sino talaga yung barako, yun ang huliin ko. Kasi, useless din. Maaga mo, agahin natin pag harvest. Sa akin maagahan pag-harvest. Nai-stress sila. Tapos, sinasabi na madali daw mag-mature. Naniniwala naman ako pero mas maganda yung nagmamature sila doon sila nagmamature sa range. Yun. Kung sino ang barako doon, yun ang kukunin. Dandaan. Yun ang ginagawa ko ngayon. Okay? So, sa pag-harvest din natin, sa pag-lagay sa hardening, yun, liguan. Balik na naman. Ligo, priming. Ganun talaga. So, rotation lang talaga ang common sense breeding po natin. Yan, rotation. So, yung iba, nagtataka, kahit, barako na, yung iba, pag cord na natin, namimilay, kasi hindi natin talaga maanuhan yan. Meron talagang manok na hindi marunong talaga magdala sa pag na sila, nandyan na sila sa cord, cord na sila. Meron makikiri talaga, merong manok din na makikiri nila. So yun lang po ang po natin. So kailangan yung range po natin ay malinis palagi. Binawalisan. Malinis Walisan yung mga ipot, disinfect. Mag-disinfect ako every 2 weeks, sa isang week, 2 beses. Araw-araw po ako nagwalis ng mga ipot. Lalagay natin sa at least fertilizer yung ipot. Sa mga niyog po natin, ganun. Talagang, ganun po. Mabusisi po talaga ang pag-aalaga po ng manok. Hindi po sabihin, mas, kasi sila, pag nandyan palagi ang ipot, hindi natin walisin, hindi natin kahit nagdi-disinfect ka, walang kwenta. Walang kwenta talaga. Lumalabas talaga ang amonya. Doon nagkaumpisa yung sakit. Kahit fully vaccinated po tayo. Yun.
Hindi maiwasan, hindi po perfect ang breeding, mga idol. So yun po, okay? Sana po, yung tutorial po natin ay nakapagbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo. Okay? Yung nag-ano po sa atin, yung nag-request na mag-ano po tayo, yan, nandito na. Okay, nandito na po. Serious matter po ito. Ito po ay kung ano ang ginagawa ko. Kung meron man mali akong nasabi, chat nyo lang ako. Walang problema yun. Basta ako, hindi ako perfect. Yung ginagawa ko na tama dito, yun ang ginagawa ko. Yung mga ginagawa kong may pagkakamali ako, hindi ko na yan ginagawa. So, yun lang po, mga idol. So, wag nating kalimutan. Okay? Shout out shout out tayo. Shout out lahat. So, yung ano po natin, association po dito sa Surigao Breeder Cockers Club. Still, I am the president. Magpa 5 years na. Nagre-resign na po ako. Pero ako pa rin ang pinipili nila. Iwan ko lang. Bakit? Shout out po sa mga vlogger dyan. Yung mga sikat na vlogger. Yung mga backyard vlogger. Sila, yung mentor na vlogger ko, si Idol Melpi Borga. Shout out kay Book Noise Club. Kay kalimutan ko na itong vlogger ko na nagtuturo sa atin ng mga ano. Yun, shout out sa inyo. Shout out. Remel Vlog. Remel Vlog, shout out. Yung mga taga Surigao na vlogger na mga passion, mga vlogger sa passion na ito. Shout out lahat sa inyo. So, wag muna nating kalimutan, mag-ingat ha, palagi. Wag nating kalimutan, magdasal kay Lord. Okay? Bago muna tayo kay Papa Jesus. Okay? Meron pala akong tip. Kung meron mga seminar sa mga lugar nyo, i-grab nyo na yung oportunidad. Punta kayo doon para malaman nyo kung ano ang mga tamang gamot na ibibigay po natin. Dagdag kaalaman ba? Kahit ganito, di ba, may mga brochure sila sa Excellence Product. Meron dito mga guide. Itong ginagawa nito ng mga guide dito at saka mga gamot para hindi mo makalimutan na for example, yung mga Amtel, Ambroxetil, meron mga indication dito, mga treatment kung paano, kung anong mga klaseng sakit na nakaano. Okay? So yun. Ay grab niyo yung oportunidad. Kahit anong companies ang mag-seminar, puntahan niyo. Kaya ako nga, pumupunta talaga ako para dagdag kaalaman, dagdag kaalaman. Okay? So, close na tayo. Shout out. Huwag natin kalimutan mag-pray kay Papa Jesus. Lagay po natin sa isipan, sa puso po natin si Lord. God bless. Good afternoon.